Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Monel. Taong 1968, Balangkayan, Eastern Samar. Pangapat sa magkakapatid, itong si Monel. Kagaya ng iba, simple lang din ang pinapangarap niya. Bilang naninirahan sa probinsya, ang tanging hangad lamang nila ay magkaroon ng maayos na buhay at malawak na lupaing mapagkukunan ng kanilang pamilya. Araw-araw pinagtatrabahuhan nila ito, nang sa gayoy unti-unti yung matupad bunga ng kanilang paghihirap. Ngunit sa kasamaang palad, napakahirap nitong matupad gawa ng sa kanilang 5, siya lamang ang nag-iisang lalaki. Yung panganay nila, hindi rin mapakinabangan gawa ng marami din yung inaatupag. Kadalasan kapag hindi yun nagbabantay sa merkado, abalang-abala yon sa pakikipag-usap sa kanyang mga manliligaw. Hindi naman yun hinihigpitan ng kanyang ama, lalo pat ang bawat manliligaw nito ay merong kanya-kanyang surpresang dala. Labis yung nakakatulong sa kanila sa mga sandaling nagigipit ang kanilang pamilya. Pero para kay Monel, isa yung kahihiyan sa kadahilan ng lahat ng mga natatanggap nito, hindi naman ito pinaghihirapan. Isa pa, alam din niyang ginagamit lamang ng kanyang kapatid ang bawat lalaking nahuhumaling sa kanya. Ilang beses na rin niya yung kinausap ukol doon pero hindi pa rin ito natitinag. Ang palagi nitong rason sa kanya, yun lamang ang nag-iisang paraan nito para makatulong. Kung hindi kasi nito papansinin ang lahat ng kanyang mga manliligaw, wala rin yung kita. Alam naman ni Monel na malinis ang hangarin nito para sa kanilang pamilya, pero labis yung nag-aalala para sa sarili nitong kaligtasan. Nakadepende kasi sa dalang regalo ang pagpansin nito sa mga bumibisita nitong manliligaw. Nga pala, kung hindi ninyo na itatanong, nasa edad 21 anyos na ang kapatid niyang yon. Kung titingnan para itong banyaga, gawa ng ang hugis ng katawan nito at pagmumuka ay bukod tangi talaga sa lahat ng mga taong naninirahan sa lugar nila. Meron yung matangos na ilong, napakakinis na puting balat, mahabang hita, tapos parang boteng katawan. Napakaganda rin ng labi nito, kaya ultimo mayayamang tao sa karatig baryo, dumadayo pa sa kanila. Halos araw-araw nga noon, wala na yung ibang ginawa kundi ang makipag-usap sa kanyang mga bisita. Sa pagkakatanda rin noon ni Monel, umaabot sa 30 ang manliligaw nito, ngunit bawat isa sa mga binatang yon, wala pa yung pinakitaan ng interes. Halatang halata talaga sa kanya na nanggagamit lang. Ngunit gayon paman, nanatili pa rin ang paligsahan sa mga binatang yon. Para maipakita nila ang kanilang paghanga sa kapatid ni Monel, idinadaan nila ito sa pataasan ng halaga ng regalo. Minsan nga, may mga inaabot pa yung pera na siya namang labis nitong ikinatutuwa. Yung iba naman, unang nilalapitan ang mga magulang nila para makakuha roon ng suporta. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa ring sarado ang puso nito, nino man. Isang umaga, merong dumating sa kanilang isang sasakyan na may daladalang mga baka. Pagbaba ng mga bakang yon sa harapan ng bahay nila, doon nila nasipat ang isang binata na merong kasamang matanda. Pagsilay naman doon ni Monel, dali-dali naman niyang inabisuhan ng kanyang ama na kasalukuyang naglalatag ng kawayan sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, nagmamadali naman yung naglakad patungo sa entrada ng kanilang tahanan.
Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman ito sa dalawa, agad naman yung doong lumapit habang masayang nagwiwika ng, Don Pepeng, napadalaw ho kayo. Tuloy ho kayo. Pasensya na ha. Hindi ho kayo nakilala agad ng asawa ko. Nang marinig naman yon ng matanda, napangiti lang naman ito habang naglalakad papalapit sa kanilang pamamahay. Pagpasok naman ito sa loob ng kanilang sala, agad naman itong inilahad ang pakay nila. Natitipuhan ang apo ko ang anak mo. Nandito kami, dala-dala ang aming mumunting regalo. Pagpasensyahan mo na yan, Gregorio. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na balik namin dito, hindi lang yan ang dala ko. Bungad na wika ni Don Pepeng sa kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, halos lahat sila walang maisagot. Bagaman sinabi nitong maliit na halaga ang kanilang dala sa panahong yon, hindi nito matutumbasan ang halaga ng 5 baka. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman naman ni Monel na ang matandang kausap ng kanyang ama ang siya palang nagmamay-ari sa lupaing pinagsasakahan nila. Sa puntong yon, unti-unti naman niyang napagtanto kung bakit pansin niya sa mga nagdaang buwan na tila bang gumagaan ang kanilang trabaho. Makalipas pa ang ilang minuto, maraming bagay ang ipinangako sa kanila ng matandang yon. Paniwalang-paniwala naman doon ang kanyang ama, gawa ng sayaman ni Don Pepeng. Halos lahat na ng pangarap nila, kayang-kaya nitong ibigay sa isang kisap mata. Upang maging maganda ang kanilang usapan, agad naman itong tinawag ang panganay nitong anak para makipag-usap sa apo ng matanda. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, iritable naman yung lumabas ng silid na para bang labis yung naiirita sa bisitang dumalaw sa kanila. Ipinagtapat naman ito na kilala niya ang apo ng matanda pero hindi niya inaasahan na mahuhulog ang loob nito sa kanya. Gayunpaman, hindi na ito pinansin ng kanilang padre de pamilya sa kagustuhan nitong umangat ang kanilang buhay. Magmula noong bumisita yon sa kanilang pamamahay, mariin naman itong inabisuhan ng kanyang kapatid na mula sa araw na yon, wala na yung ibang kakausapin maliban sa apo ni Don Pepeng. Dagdag pa nito na, subukan niyang makipaglapit doon ng loob nang sa gayoy hindi na sila maghirap pa, lalong-lalo na yung mga kapatid niya. Matapos naman yung marinig ng kanyang kapatid, kahit labag sa loob nito, pinili nitong sundin ang kanilang ama. Wala din naman kasi yung pagpipilian sa kadahilan ng lahat sila nananatili pa sa poder nito. Akala nila Monel magiging maayos na ang lahat. Pero nang maramdaman naman ng iba nitong manliligaw na unti-unti na yung nanlalamig, doon na yun nakaramdam ng galit. Karamihan kasi sa mga ito, halos isang lana ang lahat ng kanilang pagmamay-ari, makuha lamang yung kapatid niya. Subalit dahil sa kabiguan nila, ang kanilang paghanga unti-unting napalitan ng puot. May mangilan-ngilan noong sinubukang dukutin ng kanyang kapatid pero hindi yun nagtagumpay dahil sa mga tauhang ipinakalat doon ng apo ni Don Pepeng. Sa paglipas pa ng mga buwan, awa naman ng Diyos, muling nalagay sa tahimik ang kanilang mga buhay. Yung panganay na kapatid noon ni Monel, opisyal na ring naipagkasundo sa apo ng matanda. Hindi naman sila roon makatutol, lalo na't marami na ang ibinigay ng pamilya nito sa kanila. Bahay, malawak na pagsasakahan, mga makinarya at kung ano-ano pa na makapagpapasaya sa mga magulang nila. Halos hindi na rin mabilang na salapi ang ibinahagi ng matanda na siya namang nagpagaan sa mga buhay nilang araw-araw naghihikahos, makaraos lamang. Dahil sa ganoong sitwasyon,
Tila bang nalagay na sila sa ilalim ng pamamahala ng matandang yon. Nang mapagtanto naman yon ni Monel, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang ama, subalit maging ito man, wala na ring magawa. Ang tanging paraan para makaalis sila sa utang na loob ay ang pag-iisang dibdib ng panganay nitong anak at ng apo nito. Mahirap man yun para sa kanyang kapatid pero wala na rin yung pagpipilian. Akala nila gusto rin ito ng apo ng matandang yon, pero nagkamali sila. Kagaya ng kapatid niya, pangarap din ng karamihang babae na naninirahan sa kanila ang binatang yon. Bukod kasi sa meron yung magandang itsura, may maayos din itong tindig at higit sa lahat, napakayaman ng pamilya nitong pinagmulan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na kahit katiting na pagtingin, wala doong nararamdaman ng kanyang kapatid. Bago sila magkausap ukol sa plano ng kanilang kasal, merong nalamang sikreto si Monel na nagpagimbal sa kanya ng husto. Sa abot ng pagkakatanda niya, magbabandang 6:00 na noon ng hapon, nang masipat niya ang kanyang kapatid na merong kausap di kalayuan sa bahay nila. Akala niya kung sino lang ito, kaya ang ginawa niya, palihim naman niya yung nilapitan para kausapin. Subalit, nang marating na niya ang lugar malapit sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang meron yung kayakap na isang payat na lalaki na halos kasing taas lang din ng kapatid niya. Habang kaakap nito ang lalaking yon, pahikbi yung umiiyak, paulit-ulit na inilalahad ang tungkol sa pagtutol nito sa nais mangyari ng kanilang ama. Matapos naman yung marinig ni Monel, agad naman niyang tinawag ang kanyang kapatid habang seryosong nakatitig sa lalaking kanyang nakita. "Ate, sino yan? Bago na naman ba? Mag-aasawa ka na tapos ganyan ka pa rin?" Galit na tanong ni Monel sa kanyang kapatid. Nang marinig naman yon ng lalaking kayakap nito, dali-dali naman itong bumitaw sa kapatid niya habang seryosong sumasagot sa kanya ng, "Matagal na kami ng kapatid mo, Monel. Hinahayaan ko lang siyang gawin ng mga bagay na yan para sa inyo. Pero hindi ko inisip na aabot siya sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Kung akala nila sila lang ang may kakayahan, pues nagkakamali sila." Matapos naman yung mailahad ng lalaki, dali-dali naman yung sumuot sa kakahuyan. Maya-maya pa, nang wala na yon sa paningin nila, agad naman niyang nasipat ang kanyang kapatid na nagpupunas ng luha nito sa muka. Hindi naglaon, minabuti na nilang umuwi na parabang walang nangyari. Sa pagsapit ng gabi, palihim namang kinausap ni Monel ang kapatid niyang yon. Naging madali naman yun sa kanyang gawin, lalo pat malapit lang sa silid nila ang silid nito. Halos hindi kasi siya noon mapakali, gawa ng labis siyang napapaisip ukol sa pagkatao ng lalaking nakita niyang kayakap nito. Sa tagal na kasi nilang magkasama, yon ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang kapatid na humanga. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapasok na siya sa silid, doon niya nakita ang kanyang kapatid na meron na namang kausap sa bintana. Sa maniwala kayo o hindi, napakataas ng distansya ng binatang yun sa lupa, pero nagawa yung maakyat ng lalaking minsan niyang nakitang kausap ng kapatid niya. Dala ng kuryosidad noon ni Monel, dali-dali naman niya yung nilapitan kung saan doon tumambad sa kanya ang pang-ibaba nitong katawan na parabang sa ahas. Nakakapangilabot ang itsura ng lalaking yon, pero sa estado ng pagmumukha ng kapatid niya, tila bang hindi na ito mahalaga. Hindi naglaon, pagsilay naman itong naroon siya, kumaway lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "O Monel,
Nandito ka pala. Pasensya ka na. Bumisita muna ako sa kapatid mo. Nandito ka na lang din naman. Lumapit ka na. Pakinggan mo ang magiging usapan namin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nanginginig naman siya doong lumapit. Halos lahat ng iniutos sa kanya ng lalaking yon, ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pakiramdam niya kasi kapag sinuway niya ang kahit isa sa mga sinabi nito, maaari niya yung ikamatay. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, doon niya napag-alaman ang binabalak nitong pagpatay sa apo ni Don Pepeng. Mariin din itong inilahad sa kanila na hindi na yon magiging mahirap pa, lalo pat nakahingi na rin yun ng tulong sa mga magulang nito. Dagdag pa nito na kapag naisakatuparan niya ang planong yon, kukunin na nito ang kapatid niya mula sa poder ng kanilang pamilya. Nang marinig naman yun ni Monel, naglakas loob naman siya roong tumutol sa kadahilan ng ano na lang ang ipapakain nito sa kanyang kapatid. Dahil sa kanyang sinabi, ngumisi lang naman ang lalaki habang sumasagot sa kanya ng, "Wala kang dapat ipag-alala. Sa lugar namin, hindi na niya kailangan pang kumain. Tsaka kung mananatili rito ang kapatid mo, sa tingin mo ba, lulubayan pa kayo ng matandang yon? Mas dadami lang ang inyong kaaway, kaya mas mainam na sumunod ka na lang sa planong naisip ko. Pangako, bibigyan kita ng pagkakataon na muli siyang makita. 1 beses sa 1 taon. Yan ang kasunduan natin." Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung lumisan sa kanilang tahanan. Bago yun umalis sa kanilang pamamahay, nangako yung babalik pagtungtong ng hating gabi, kung kaya't mas mainam na wag muna silang magpahinga. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, matyaga naman silang naghintay hanggang sa dumating ang nakatakdang oras. 10 minuto bago sumapit ang hating gabi, papungas-pungas na ng mata itong si Monel. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-alulong naman ng kanilang mga aso, dali-dali naman silang pumanhik sa bintana para magmasid sa labas ng bahay nila. Pagsilay naman nila sa buong paligid, doon nila nasipat ang lalaki na gumagapang sa damuhan, bit-bit ang isang katawan ng taong halos hindi naman nila maaninag ang pagmumuka. Maya-maya pa, paglapit naman ito sa kanila, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat na ang lalaking hawak-hawak nito ay walang iba kundi ang papakasalan ng kapatid niya. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa lalaking iniibig ng kanyang kapatid, harap-harapan naman niyang nasipat kung papaano nito lamunin ng buo ang katawan ng lalaking kasalukuyang wala pang malay. Sa sobrang laki ng katawang yon, halos inabot ng kalahating oras bago niya yun tuluyang nalulun. Ayon kay Monel na habang pinagmamasdan niya ito, kitang-kita niya kung papaano bumuka ang panga ng lalaki na halos umabot na sa leeg nito. Maya-maya pa, pagkalunok nito ng kanyang biktima, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanila para makipag-usap. "Para walang makahalata, kukunin kita sa napakasalimuot na paraan. Humanda ka. Magmula sa gabing ito, mag-uumpisa ang karamdaman mo. Gayunpaman, huwag mo na itong subukan pang gamutin. 1 buwan lang, mahal ko. Magsasama na tayo." Wika ng lalaki sa kanyang kapatid. Nang marinig naman yon ang kanilang panganay, tumangulang naman ito habang bakas sa pagmumukha nito ang halos hindi mabayarang kagalakan. Makalipas pa ang ilang minuto, umalis na ang lalaki. Sa pagbalik ng katahimikan sa kanilang lugar, dali-dali naman nilang isinara ang bintana para makapagpahinga na. Bago naman sila maghiwalay, mariin naman siyang inabisuhan ng kanyang kapatid na kinakailangan nila yung gawin.
Pagtatapat pa nito sa kanya na upang makaiwas sila sa galit ni Don Pepeng, kinakailangan nitong mamatay. Mahirap man niyang tanggapin pero labis yung ikinatutuwa ng kapatid niya, gawa ng alam nitong yun lamang ang nag-iisang paraan upang makamit nito ang inaasam nitong kalayaan. Malayo sa kanilang pamilya at malaya sa pagdidikta ng kanilang ama. Matapos naman yung marinig ni Monel, tumangulang naman siya habang nanlulumong nagwiwika rito ng, "Mag-iingat ka ate ha. Kung saan ka man pupunta, huwag mo kaming kakalimutan. Alam ko namang gusto mo siya eh. Pero sana, kapag nagkalabuan kayo, bumalik ka sa amin. Kahit anong mangyari, pamilya tayo. Mawala na ang lahat sa'yo, pero kami mananatili pa rin." Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, agad naman siya nitong niyakap dahil sa pagkaantig nito ukol sa mga bagay na kanyang inilahad. Hindi naglaon nang wala na silang mapag-usapan pa, dali-dali naman siyang lumabas sa silid nito para makapagpahinga na. Kinabukasan pagising niya, una naman niyang napansin ay ang pamumutla ng kanyang kapatid. Kahit awang-awa na siya sa estado nito, pinili niyang yon ay tiisin, alinsunod sa kanilang napagkasunduan. Sa paglipas pa ng mga araw, doon na pumutok ang balita ukol sa pagkawala ng apo ni Don Pepeng. Habang naghahanap yon sa kanilang baryo, unti-unti namang namanas ang kanyang kapatid hanggang sa hindi naglaon, tuluyan ng lumobo ang tiyan nito, kalakip ang paisa-isang pagkatanggal ng mga kuko nito sa kamay. 2 linggo pa ang lumipas, butot balat na yung ate niya. Sa unang linggo, panaka-naka pa ang pagbisita ni Don Pepeng para magtanong, pero matapos naman itong mapag-alaman ang kalagayan ng kanyang kapatid, hindi na yon nangulit pa. Maaaring ang naisip noon ng matanda, isa din yun sa mga biktima sa sino mang nilalang na dumukot sa kanyang mahal. Kahit masakit yon para kay Monel, ikinatuwa naman niya yon, gawa ng sa puntong yon, alam na niyang ligtas mula sa panganib ang kanilang pamilya. Kung nagkataon kasing silang napag-initan nito, hindi lang ang panganay nila ang malalagay sa alanganin. Habang pabilis naman ang pabilis ang pagtakbo ng oras, nagdesisyon na ang kanilang mga magulang na patingnan yon sa mga albularyo. Halos karamihan na sa mga manggagamot sa lugar nila at sa mga karatig baryo tumingin na rito, pero ni isa sa mga ito walang makapagsabi kung ano ba talaga ang totoong karamdaman ng kanilang panganay. Hindi naglaon nang mapansin naman nilang sadyang malala na ang karamdaman nito. Minabuti naman nilang wag na yung dalhin kung saan-saan. 2 araw bago sumapit ang sumunod na buwan, merong bumisita sa kanilang matanda na nagsasabing ang karamdaman ng kanyang kapatid ay kagagawa ng isang aswang na nanggaling pa sa kauna-unahang lahi. Malalim ang sumpang na ibigay nito, kaya na may wala silang kakayahan na yon ay mabasag ng basta-basta. Pero base sa ginawa nitong pagkonsulta sa kapatid nila, nangangailangan ng 20 buhay ng tao ang sumpang yon. Isang napakabigat na kapalit kung iisipin. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi na sila naglakas pa ng loob na makipagsapalaran. Para kasi sa kanilang mga magulang, masyadong imposible ang hinihingi nito. Isipin mo kinakailangan nilang pumatay ng 20 tao para lamang mailigtas ang buhay nito. Sa pagsapit ng ikahuling araw, bago pa man tumungtong ang hating gabi, nagsuka ng iba't ibang uri ng insekto ang kapatid niyang yon. Dahan-dahan ding lumabas sa bawat butas nito ang mga dugong nangingitim na at halos namumuo na parabang nabahiran niyo ng lason ng isang makamandag na ahas.
Sa pagtungtong naman ng hating gabi, 10 beses yung lumiyad hanggang sa kusa ng kumalas sa katawan nito ang pinakahuli nitong hininga. Sa pagkamatay ng kapatid niya, lahat ng iniinda nitong karamdaman bigla na lamang naglaho. Kisap mata lang din noon ang naging pagitan nang bumalik sa dati ang estado ng katawan nito. Ayon sa mga nakilamay, biktima ng isang malalim na pambabarang ang kapatid nila. Bagaman maraming usap-usapan ang umiikot, minabuti naman nilang wag na yung pansinin pa. Para sa kanila, sapat na ang pagkamatay nito upang ilagay sa limot ang mga nangyari. Dahil dito, kahit papaano naging madali naman para sa kanila ang paglimot sa masalimuot na sinapit ng panganay nilang kapatid. Subalit, lingid sa kaalaman noon ng mga magulang at kapatid ni Monel, isang beses tuwing isang taon, nagpapakita siya sa kapatid niya. Yun nga lang, nasa kaanyuan lang yon ng espiritu dahil sa ibang lugar na ito naninirahan. Pero kahit papaano, masaya pa rin itong si Monel, lalo pat alam niyang patuloy pa rin nag-iiral ang wisyo ng kanyang kapatid. Hanggang sa pagtanda niya, patuloy pa rin sila nitong nagkikita. Marami din yung ibinahagi sa kanya, kagaya ng kung ilan ang naging anak nito at kung sino-sino ang kasama nito sa mundong yon. Sa katunayan, nang namaalam ang kanyang ama, dumaluyo ng hindi nalalaman ng mga kapatid nila. Bahala na kayo kung maniwala kayo, pero magpahanggang sa ngayon, mariing inilahad ni Manoy Monel na palagi niya pa rin nakikita taon-taon ang kapatid niyang asawa ng sinaunang aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Alam ko, karamihan sa inyong mga subscribers ko ganito rin yung problema tulad ng kapatid ni Monel. Yung sobrang ganda ninyo, tapos yung pagiging sobrang magaganda ninyo, parang sumpa na rin. Diba? Alam ko karamihan sa mga subscribers ko talagang magaganda. Kaya alam ko nakaka-relate kayo sa kwento na to. No? Yun nga, nakakatakot talaga magkaroon ng magandang itsura kasi hindi mo masasabi kung sino yung mga taong mahuhumaling sa'yo. Sa estado neto ng kapatid ni Monel, sobrang daming nahumaling sa kanya. Isipin niyo nadamay na rin pati sinaunang aswang. Ganon siya kaganda. Kaya may papayo ko lang para sa mga subscribers kong babae na nakikinig sa akin. Doble ingat naman kayo. Alam ko araw-araw niyong problema to. Pero masasabi ko sa buong kwento na to, nakakatakot at the same time sobrang nakakalungkot. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.